Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Miyerkules bilang batas ang P5.768 trilyong pambansang budget para sa 2024, ang 2024 budget, na niratipikahan ng Kamara at Senado noong ika-11 ng Desyembre, ay mas mataas ng 9.5% kumpara sa P5.268 trillion national budget ngayong taon. Ngayon, pinirmahan natin ang notional budget, ang instrumento na nagsasabi kung paano ibabalik sa kanila ang mga buwis na binayaran ng mga tao. In effect, we are signing the renewal of our annual social contract with taxpayers that what they were faithfully paid rebated sa kanila ng buo, sabi ni Marcos sa kanyang talumpati, bagaman ito ay puno ng mga numero. Ang budget na ito ay higit pa sa isang spreadsheet ng mga halaga, o isang ledger ng mga proyekto. Dagdag ng Pangulo. Alamin natin kung paano nagkaroon ng hocus-pocus ang 2024 budget, pakinggan natin si General's opinion. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Magandang araw mga kaibigan. Ang ating General Appropriations Act for 2024 o yung budget para next year ay ready na for signature ng Pangulong Marcos Jr. Okay, may dalawang senador, isang ex-senador si Ping Lacson at itong kasalukuyan Senator Pimentel, mayroong reminder, babala o warning sa Pangulo na dapat i-veto ano bang veto? Yung tanggalin yung mga naisingit na mga unprogrammed expenses amounting total sa lahat na ng mga ahensya ng gobyerno 731.4 billion pesos. Grabe. Lambang budget 5.6 o 5.7 trillion. Halos 1 trillion ang unprogrammed expenses. And according to ex-Senator Panfilo Lacson, that yan po unconstitutional. Ganon din ang stand ni Senator Pimentel doon pa sa bicameral committee, nagrereklamo na si Senator Pimentel Ang House of Representatives alone, dito kay Tambalos, ang kanilang naidagdag 12.5 billion pesos. Wow! Dagdag pang travel expenses yon. Extraordinary expenses. And then, iba't ibang ahensya. Sigurado, Office of the President, mayroon. Ang wala lang dyan, ang Office of the Vice President. Total, 731 billion unprogrammed. Hindi ko po maintindihan. Bakit kailangan ng unprogrammed? Nagkausap na, bicameral na, wala na talaga. Nag-usap, total, makikinabang lahat. Except, isa lang ang nagre-reklamo, si Senator Pimentel lang. Ibig sabihin, ito lang Senator Pimentel, ang ayaw niya ng hocus-pocus. Kaya, salot kay Senator Pimentel, yan ang tunay na oposisyon. Nasaan na si Risa Hontiveros? Diba, oposisyon? Wala na. Alam na this. Happy na. Naging sunod-sunuran na si Hontiveros kay PBBM. Wala nang kontra-kontra. Mabuti pa si ex-Senator Lacson at nag-iingay pa. At nakikita niya yung mga naisingit na probisyon. Alam niyo, ito ring ex-Senator Franklin Drilon, okay daw yun. Pwede daw yun magsingit ng mga unprogrammed expenses. Ano yan? Itong mga dilawan talaga, halatado. Ano na sila? Pro-BBM. Kasi nandyan si First Lady Lisa. No wonder. Pure-blooded
Dilawan, Mar Rojas, yan, sina Dilima, Franklin Drilon, wala na, ang opposition ngayon, si Tatay Digong na lang eh. At mga vloggers, kami na, Maharlika, yan, ang mga oposisyon. Sasasot, Crisette Laureta Chu, Banat Bay, mga Banatero, ano. Yan ang oposisyon. So, paano nila gagastusin kaya yung 731 billion ang program? Yun na ba yung, of course, sa Congress, sa House of Representatives, Senado kaya, certification lang yan. Yung mga ibang ahensya, Office of the President, paano? Ang program. Okay lang sana kung hindi naghihirap ang nasa laylayan. Bahala sila. Ako, hindi na ako apektado dyan dahil galing sa inyo, taxpayers, tumatanggap ako ng pensyon na sobra-sobra pa sa aming mag-asawa. Ang kawawa, yung nasa laylayan na halos hindi na makabili ng masarap na klase ng bigas. Bumili po ako ng bigas, 20 sacks sa price para sa ating Talanding 10 City. Dahil Christmas program nila noong December 16. 1,350 per sack, yung 25 kilos per sako. That's around 52 pesos per kilo. Yun na po, ang pinakamababa, nasa 50 na. Wala na, yung tig 40 nung pag-upo ni BBM, pataas na. Kaya, wag na tayong umasa. Yan, pangako ng Pangulo na ito na 20 pesos per kilo. Lamlam ka diha, Mr. President. Mr. Promising President. Wala mal. Anyway, yun po. Wala ba silang awa itong mga lawmakers natin? Ang iniisip lang nila kung paano magkapundo. Okay lang sana, pondo na klaro na mapunta sa taong bayan. Yung pondo na inilan, kailan wala na eh. Kaya naghihirap ang ating bayan. Okay, so itong sinasabi ko, pasalamat tayo sa isang social media influencer, si Madam Gina Proborov. Mahirap i-kuan nyo. Pakinggan nyo ito, kanyang analysis. Siya lahat ang nagbulgar nito. Salamat po, Ma'am Gina, sa inyong pag-expose nitong mga kalukuhan ng Kongreso. At sana ibeto ng presidente. Pag ibeto niya yan, ako, sasaluduhan natin ang presidente. Once na pinirma niya, wala na. Talagang going to the dogs na itong administrasyong ito. Hello everyone! Alam niyo ba na nakikinig si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga hinaing at mga feedback ng taong bayan? Alamin muna natin itong sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri. December 20 po ang ating pirmahan ng budget. That's for sure. I'm sure nag-o-overtime po yung legal ng Malacanang na tingnan yung mga items kung may i-veto sila. But so far, ang feedback ng DBM, okay naman. Tapos sa taas, makikita ninyo yun. Zubiri said that he hopes Marcos will not veto the budget items, including the increased unprogrammed funds, which were opposed by Senate Minority Leader Aquilino Pimentel. Di ba nabanggit natin yan sa isang post? Billion yung halagang yun. Nakasulat unprogrammed funds. Sang-ayon ba kayo? Meron ba kayong gustong ipaabot kay President Ferdinand Marcos Jr. bago niya pipirmahan yung budget for 2024? Sige, mag-react kayo. Bye-bye! Hello everybody from GDM. 2024 GAA may be dared before Supreme Court, says Pimentel, for allegedly being unconstitutional. The proposed national budget for 2024 may be challenged before the Supreme Court, according to Senate Minority Leader Aquilino Pimentel. So, earlier, yun na nga ang sinabi natin na merong supposedly biglang increase
At yan yung na-point out ni Senator Pimentel. Kaya nga dun sa kabilang video ko, yun yung tungkol sa House budget hike. Na ayon sa kanya pagkatapos ng BICAM, ang laki ng increase ng budget ng House of Representatives. Another increase of 12.5 billion. Now, may nag-comment na, para naman yan sa iba't ibang mga agencies, dapat daw tingnan ko muna, pag-aralan ko muna, hello. We're not talking about the budget for the different government agencies. We're talking only about the budget for the House of Representatives. Para lang sa kanila, para lang sa Kongreso. Yan ang pinupuntirya ni Senator Pimentel. So, abangan natin po ito kung anong development to o kaya isang-ayon ba kayo na sila ay may karagdagang 12.5 billion pesos. Billion yan, ha? Hindi pa nga nakapag-explain o natalakay yung tungkol nga sa kanilang mga liquidation ng mga MOEs o kung paano yan, anong balak nila dyan, tuloy-tuloy ba na certification lang ang gagawin. Yan ang inaantay ng taong bayan sana. Kaya, keep updated. Bye-bye! Hello everyone, hi. Inquirer.net says Drilon backs 450 billion hike in 2024 unprogrammed funds. So former Senator Franklin Drilon defended the increase in the proposed 2024 national budget's unprogrammed funds. So okay lang pala yon, yung ganon. Ganon kalaki, ha? 450 billion. Tapos unprogrammed funds. Paano kaya yung liquidation nito? Paano kaya kung unprogrammed siya? Siguro they can find a way. Pero makikita lang natin na ang dami palang pera. Akala ko dun sa budget hearing, nagtitipid sila lahat-lahat. And, you know, kung napanood niyo yung bawat interrogation na ganap sa bawat ahensya, lalong-lalo na, dun ako naawa dun sa ombudsman talaga. Office of the Ombudsman, kung bakit nga ba? Anyway, na alam naman rin natin na marami palang, may mga kongresista pala na may mga kaso. So, in my mind, paano kayo makagalaw-galaw tong ombudsman na to? Anyway, so, etong 450 billion unprogrammed funds, okay lang sa kanila, no? Ganun pala yun. Parang okay lang yan. Parang, is it fair? Really? Okay lang yun? Kayo, ano sa palagay ninyo? Ano sa tingin ninyo? Kayo na mag-react. Bye-bye. Hello everyone from Inquirer.net. It says here that former Senator Panfilo Lacson urged President Ferdinand Marcos Jr. to veto the 731.4 billion unprogrammed appropriations in the proposed 2024 budget on grounds that these were unconstitutional. Ito kayo bibigyan ng pansin ni President Marcos Jr. Maraming nag-aabang nito, maraming nag-aalala. Dahil nga unprogrammed appropriations, ang concern na naman ay paano yung liquidation nito? By certification ba? O paano ba? Dahil hindi pa nga naayos yung 2023 sagot tungkol sa mga liquidation processes nila. So, kayo ba sang-ayon dito sa 731.4 billion unprogrammed appropriations? Ayon kay Senator Panfilo Lacson, unconstitutional. Kaya, tingnan natin ano kayang gagawin ni PBBM. Abangan natin. Bye-bye! Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.